Magandang araw po sa inyong lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, isang magandang araw o gabi man po sa iyo and to your listeners. Just call me Pits. Matangkad, maputi, katamtaman ng katawan. Male outside but gay inside. Kuya E, madalas ako makarelate sa mga simpleng istorya na binabasa nyo mula sa inyong mga letter senders. Minsan, may super serious type na nakakaiyak or minsan naman talaga pure L lang. Patunay ng pagkakaiba-iba ng bawat isa. Isang tipikal na araw sa buhay ko Kuya E ang pagsakay-sakay sa pampasaherong bangka. Dahil ang work ko po ay papuntang bayan, need ko pong araw-araw sumakay papuntang work at pabalik din po ng bahay. Sabi nga nila, hassle pero para sa akin ay hindi naman gaano dahil sa 15 minuto lang naman ang layo ng biyahe. Kuya E, sa isang hapon sa aking pag-uwi ay may nakasakay akong isang lalaking bagong muka para sa akin. Tawagin natin siya sa pangalang Gilbert. Si Gilbert Kuya E ng masipat ko, maputi, may mapulang labi at tantalizing eyes. Alam mong hindi taong dagat dahil sa kanyang kulay. Lilingali nga si Gilbert na hindi naman kalayuan sa akin. Pinagmamasdan ko lang siya hanggang sa napatingin ito sa akin at napangiti. Ay, may pamatay ng ngiti ang loko. Napangiti din naman ako. Pero may konting hiya o sabihin na nating kilig. Hanggang sa pag-alis ng bangka sa pangpang, simpleng tinginan, ngiti ang aming palitan. Nauna akong bumaba ng bangka Kuya E at naglakad ng mabagal. Asanes na kakausapin o hahabulin man lang ako ni Gilbert. And yes, totoo nga. Hinabol niya ako and nagpakilala. At nagtanong, Kuya E, may hinahanap palang tao si Gilbert, ang kanyang long-lost father na may nakapagsabi raw sa kanya na doon sa aming lugar nanunuluyan. Wala siyang dalang picture man lang at tanging pangalan lang ang kanyang alam. Sabi ko, dapat ay mas inagahan niya ang punta dahil mahirap maghanap kapag madilim na. Maliit lang naman yung barangay namin kaya sure na taga rito yan. Madali nating may ikot. Pwede mo ba akong samahan? Wika ni Gilbert. Pero bakit ka nga nag-iisa? Wala, hindi kasi available ang kaibigan kong nangako na sasamahan ako. Wala din naman akong kapatid. Sige, samahan kita pero siguro dapat ipagpabukas mo na. Kasi Sabado bukas, tamang-tama, walang pasok. Pero wait, may hotel ba dito o inn na pwede kong matulugan? Naku, walang ganun dito kung yung social yung hinahanap mo pero meron dito yung parang transient. Itanong natin doon kina Aling Glenda. Madadaanan naman Kuya E pa sa amin yung transient. Actually, hindi talaga transient pero dati rin kasi na may naghanap ng matutuluyan na siyang sinimulan ng gawin ni Aling Glenda. Nagpunta kami ni Gilbert pero wala pa lang room na available. Dadalawa kasi ang kwarto. Ngunit pawang may mga naka-check-in na. Same din doon sa sala ng transient house. Naku, wala na pala, sabi ni Gilbert. What time ang susunod na biyahe dito? Ng bangka? Mga 7 PM pa. Sige, pabalik na lang siguro ako bukas. Bakit hindi mo na lang sa inyo patuluyin, Pits? Huh? Sa amin? Wika ko. Oo, pakiusap mo na lang sa inyo. Sa pagkakataong yon, Kuya E ay sumakto pang padaan naman ng aking ama na galing sa laot. Pinakilala ko si Gilbert na naghahanap ng matutuluyan. Muling inulit ni Aling Glenda ang kanyang suggestion. Sabi ko nga pare kay Pits, patuluyin muna sa inyo. Tumingin ang tatay ko kay Gilbert at sinabing, bakit nga ba hindi? Pwede mo siyang patuluyin sa kwarto mo. Sa totoo lang, tila ba ako ay na-excite nang tumingin si Gilbert sa akin na parang
Tinatansya niya kung papayag ako. Tatay ko na ang nagsabi kaya, okay, go na. Sabay-sabay kaming lumakad. Pagpasensyahan mo na yung bahay namin, iho, magulo. Wika ni tatay. Naku, ako po dapat ang magpasalamat sa mabuting kalooban niyo. Sinabi na rin ni Gilbert ang kanyang pakay at nagsimulang isipin ni tatay kung mayroon nga bang ganoong pangalan o bansag sa lugar namin. Bago pumasok si Gilbert, nilinis ko muna ang kwarto. Pinakilala sa bahay. Naroon ang mga kapatid ko at ang aking ina. Nag-ayos si Gilbert at nakigamit ng banyo. Saktong 6:30 naman ay nakahain na kaya niyaya na rin namin si Gilbert na kumain. Salamat po wika ni Gilbert. Nang inulit ni Gilbert ang pangalan ng kanyang hinahanap ay tila nagkaroon naman ng ideya ang aking ina. Kaya nagkapalitan sila ng kwentuhan. Kung hindi nagkakamali ang aking ina ay hindi naman pala kalayuan sa amin. Ang tatay ni Gilbert na nagdesisyon siyang samahan kinabukasan. Kuya maagang matulog sa amin pero habang pinagmamasdan ko sa hapag si Gilbert, di ko lubos na maisip na may makakalapit ako. Yes po, may kakaiba akong nararamdaman at alam kong may akong naramdaman sa aming biglaang bisita sa bahay o sa aking kwarto. Kuya wala naman akong ibang pakiwari kay Gilbert. Straight si Gilbert palagay ko at tanging kailangan lang niyang maging friendly ang dahilan ng kanyang pagngiti sa akin kanina sa bangka. Alam ko, medyo nakapangihina ang makalapit siya pero alam kong bisita siya kaya wala akong dapat gawin. Kuya nag-good night pa sa akin si Gilbert. Ako, matagal-tagal din bago dalawin ng antok. Nakailang gising na rin bago tuluyang mapalalim ang tulog. Sa kalagitnaan ng gabi ay hindi ko alam kung anong oras na yun. Nagising ako dahil may hindi pamilyar na galaw sa aking katawan. May mabigat kuya na bagay sa akin nang magising ako at maalala kong may bisita nga pala ako. Nakadantay sa akin si Gilbert na pinakiraramdaman ko. Pilit kong tinanggal kuya ang kanyang pagkakadantay at umayos. Pero kuya may iba pang naging galaw si Gilbert. Nagulat ako nang kunin niya ang kamay ko at wari may pinaglagyan na kung ano. May mainit na bagay akong nararamdaman. Hanggang sa unti-unti kuya ang bagay na yon ay nag-iiba ang pakiramdam ko. Matigas na bagay hanggang sa sure na ako. Pops iyon ni Gilbert. Halos di ako gumagalaw kuya pero pinagalaw niya ng pinagalaw ang kanyang nakastanding ovation na pops. Waring nagyayaya. Unti-unti tatanggalin ko sana ang aking kamay pero pinigilan ni Gilbert at naramdaman kong tinanggal niya lahat ng sagabal. Kuya nakakapakinig ng laman. Nang ako'y muling kumilos, narinig ko si Gilbert na nagtatanong sa akin o sinasabing baka raw pwede kong isubo. Kuya kabado man ako sa gagawin ay hindi na nga ako nagpabebe pa. Pinuntiri ako agad ng kanyang pops at nilaro yun. May mahinang pag-ungol akong narinig kay Gilbert. Sinagad ko ang paglalaro sa kanyang mataba-tabang pops. Nakalimutan ko na kuya ang mga kabako at tinodo-todo. And yes, sa aking bibig natapos. Nilunok ko yun, kuya hanggang sa siya na rin na nag-ayos ng kanyang tinanggal na suot mambaba. Naalasahan ko ang krema. Hindi yata ako makatulog halos kuya Muli kong pinuntirya na mahawakan ng kaniyang pops. Wala naman siyang kibo. Basta, hawak ko yun. Pinagpahinga ko lang at muli binaba upang ilabas at lantakan. Yun na siguro ang mahabang gabi kong gising sa pagtira ko sa isla. Ang gabi at magdamag na nakasalaksak lang ang kanyang pops sa aking bibig. Kuya kinabukasan, parang walang nangyari. Sinamahan namin si Gilbert. Pero ang balungkot doon, ang kanyang tunay na ama na hinahanap niya.
Nakamukhang kamukha pala niya dahil sa nakita naming larawan ay 3 taon nang namayapa na nagpalungkot kay Gilbert. Sinamahan ko si Gilbert, Kuya E, pabalik sa bayan para puntahan ang puntod ng kaniyang ama. Malungkot si Gilbert nang umalis at magpaalam pero may salitang pagpapasalamat. Kuya E, hiningi po ni Gilbert ang aking number at naging textmate naman kaming dalawa. Hindi yung textmate na may relasyon kundi parang kaibigan lang. Batid kong straight si Gilbert dahil wala naman siyang ibang move kapag magkasama kami. Yes, Kuya E, minsan napapasyal sa amin si Gilbert at may nagaganap kapag gabi pero hanggang doon lamang talaga. Hanggang sa naging busy siya at hindi na rin nakapunta sa amin. Dumating ang time na hindi na rin kami nagka-text hanggang sa one time ay hindi na rin ma-reach ang number niya. Matagal-tagal din, Kuya Ing, na hindi nagparamdam si Gilbert sa akin. Para akong nag-ghost pero alam ko naman na wala naman kasi yung sa amin. After 3 years, muli ay napunta sa amin si Gilbert at hinahanap daw ako pero nasa ibang bansa ako noon. Nagkaroon muli kami ng komunikasyon. Nagkapamilya na pala siya, Kuya E. Kaya hindi na nagparamdam sa akin pero sabi ko ay okay lang naman. Biniro ako ni Gilbert, Kuya E, na pwede pa rin naman daw ako siyang lantakan. Natawa ako sa sinabi niya pero honestly may L pa rin naman ako sa kanya kasi talagang winner si Gilbert. Pero hindi na para maging alipin lang ako ng kailan para sa kanya. Next time po, kwento ko ang naging jowa kong foreigner. Salamat po, Kuya E. Pizza yun. Ayun na maganda, no? Natawa naman ako sa hindi na para maging alipin lang ng kailan. Well, tama ka nga naman dun. No? Hindi naman lagi sa bagay. Kumbaga, ganun lang. Siguro kapag yung dahil sa wala kang ganong mga ginagawa ay talagang nakasanayan o nagustuhan mo rin yun. Pero syempre, kapag alam mo naman na marami ka na rin naman na mga choice sa buhay o pwedeng kasi mahirap yun syempre parang wala man kayong relasyon parang kabit ka naman na matatawag doon o sabihin na natin pwede rin naman na mga tipong mga pampalipas oras lang pero ayaw mo nga ng ganun. Muli, maraming salamat sa iyo, Peach, no? Yung story niya, no, nakakalungkot din sa dulo kasi kumbaga ay hindi niya na-meet na yung tunay niyang ama. So, yun, ikaw naman na nakinabang sa paghahanap niya ng kanyang ama sa isang araw, no? Biglang kinabukasan anong araw na yun may nangyari kinabukasan nalaman naman niya yung katotohanan, no? Muli, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.